ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Muli po itong inyong lingkod, Pastor Manny Dalena, na sa inyo po ay nag-aanyaya na ako po ay samahan po ninyo sa loob po ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral ng kanyang mga salita. Praise God sa ating pong pagpapatuloy ng ating paksain na ating pong pinamagatang Why Lord, ika-4 po na bahagi na mayroon pong subtitle na 3 bagay na dapat nating alalahanin sa oras ng mga pagsubok. Praise God! Hallelujah! Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Pati
muna tayo sa ating mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay na. Isang mapagpalang gabi diyan sa bansang Canada kay Sister Marilu Quinto. Praise God. At ganoon din po sa inyong asawa na si Brother Israel Quinto at sa inyong anak na si Chelsea. Ganon din po isang mapagpalang umaga kay Sister Lisa Villarico ng Almansa, Las Piñas. Na ikaw ay pagpalain. Watching from work si Sister Marilu Quinto. Ingat po, ingat. Praise God. Mataas ang kaso ng COVID dyan, ha? Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais At mula po sa Dasmariñas, Cavite, batiin din po natin ang ating kapatid na si Brother Luisito Mikiyabas at ang kanyang may bahay na si Ate Eloy Labis Mikiyabas. Hallelujah! walang imposible kung saan Dasmariñas pa rin kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Isang mapagpalang umaga, Sister Annalisa, at sa iyo pong mga anak. sa Diyos walang imposible. Na rin natin ang ating kapatid, Sister Neng Reno Ragasa ng isang mapagpalang araw po. Biyernes na ngayon na po, weekend na. Praise God, hallelujah, purihin ang Diyos. Ganun din, batiin po rin natin ang kanyang asawa na si Brother Francisco Ragasa. Brother Francis, kailan ka lilitaw sa church, ha? Ang landas mo ay nais mong Ako mo, pupunta ka doon. sa Diyos walang imposible. Isang mapagpalang umaga rin kay Brother Lloyd Nebres ng Ligas, Bacoor, Cavite na mayroon na naman po siyang comment na, "We trust in you, O Lord, for you never fail to amaze us with your marvelous work." Hallelujah. Amen to that, si Brother Lloyd. At gano'n rin po kay Sister Aida Nebres at sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, kina Adrian, Loida, Leiza at EJ. At sama na rin natin, sabay na rin natin, magkasunod kayo, kapitbahay mo. Sister Emmy Diaz at ang kanyang mga anak na work from home na sina Jonah, Ivy at Rica. Isang mapagpalang araw po ng Biyernes. Weekend na naman. Kung sa kanya Napakabilis ng panahon. sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya talalapit sa Diyos. Ano naman po, San Pedro, Laguna, ang ating pong couple for the week. Praise God, hallelujah. Brother Bob Yuson atendido at Sister Becky atendido. At ganoon na rin po sa inyong apo na si Ali at sa inyong mga anak. At ganoon din po si Nanay Carmen Somido at Brother Nick Somido ng Soldier Seals, Bacoor, Cavite. Isang mapagpalang umaga sa inyo po, Nanay Carmen. At ganoon din po kay Sister Rosario Tasipit at Brother Romy Tasipit at sa inyong anak na si Ruru. Kagalingan sa karamdaman. Bueno, tayo po'y dadako sa ating pong pambungad na panalangin, ating pong hilingin muli na tayo po'y pangunahan at gabayan ng ating dakilang Diyos sa gawaing ito. Hallelujah! In your name there is healing. In your name there is salvation. Tayo po ay lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay at tayo po ay manalangin. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, muli sa umagang ito, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat muli ay biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong umaga. Isang dugtong na buhay na aming maipaglilingkod para sa iyong kaharian na muli makapagbibigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong pangalan.
Aming Ama, ngayong umagang ito, muli ay linisin po ninyo ang bawat isa sa amin upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap ang aming paglilingkod na gagawin sa umagang ito at muli maranasan po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay at sa gayon, Panginoon Diyos, ay magkaroon po kami ng pagkakataon na muli ay mabiyayaan ng mga pagpapala, Panginoon Diyos, sapagkat ang salita mo ay isang salita na laging sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Ako na yung lingkod, muling nagpapasakop sa iyo, O Diyos, sa iyong banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na siyang gagabay at magtuturo sa amin sa katotohanan ng iyong mga salita. At sa oras na ito, Panginoon Diyos, hayaan po ninyong maging bukas, malaya ang aming puso at isipan na ito'y aming tatanggapin bilang pagkaing espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay kalaguan ng aming mga buhay pananampalataya. At dalangin din po namin, Ama, na sa mga sandaling ito ay mas marami pa hong maabot ang iyong mga salita. Hayaan po ninyong maging instrumento po kami, Panginoon, sa pagpapalawig ng iyong mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng amin pong sama-samang pagsishare, pag-host ng watch party ngayong umagang ito. Upang sa gayon, maganap po namin ang iyong kalooban, Panginoon Diyos, na ang ibig mo, ang lahat ng tao ay makarinig ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Pagpapalang umaga rin po kay Sister Marlene Soribio ng TS Cruz Subdivision at sa iyong mga anak na sina Elaika, Elaine at Jelay. At ganoon na rin po sa inyong mga kasama dyan sa inyong compound. Ano po, kila Nanay Remy at Tatay Marino. At ganoon din po kay Obet Soribio at ang Veterans Motor Shop. At ganoon din kina Bimbi, Bob at Hart. At sa Canada naman po, isang mapagpalang gabi po sa ating pong kapatid na Sister Memia Tupas Tapulaw. At ganoon din po sa inyong mga kasama dyan, kina Diana at kina JR Kalikdan. At sa iyo na rin pong mga apo, Sister Mensa. Kailan pa ba ito matatapos? Mapagpalang umaga na rin po kay Sister Jocelyn Kalinawan Primero at sa kaniyang anak na si Brother Andre Primero. Di malaman ang gagawin, naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, O Diyos, ako'y natagpo. At patuloy po ang pangangalap natin ng mga donasyon para po sa mga biktima ng Typhoon Rolly at Typhoon Ulysses. At wala pong pagkilos ang ating pong cash donation. Nandun pa rin po sa ang ating cash donation ay nasa 17,000 pa rin po, mga kapatid. Praise God. At kahapon po ay nag-PM na sa akin ang ating partner na Veterans Riders Organization at sila po ay gumagawa na po ng pagsasaplano at meron na rin po silang mga naiipon doon sa kanila pong drive, no po. So tayo po ay magkakaisa ng Veterans Riders Organization at sa kanila po natin ipararating at ipapaabot ang lahat ng ating pong malilikom para po sa ating pong tinatawag na operation. Tulungan para po sa mga kapatid natin na nangangailangan. Bueno, tayo po
po'y magpapatuloy na po sa ating pong paksa, sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Handa na po ba ang lahat? Handa na po ba ang ating mga Bible, mga lapis at papel? Praise God, napakahalaga po na ito po ang ating pong pinag-aaralan ay ating pong itinatala, isinusulat upang sa gayon ay may mga bagay po tayo na maaalala sa ating pong mga pag-aaral na makatutulong sa atin, na makapagbibigay po ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Higit sa lahat, kayo po ay sumagot at makipag-engage sa akin. Praise God. Mag-comment po kayo patungkol po sa ating pong mga pag-aaral at sa gayon po naman ay malaman ng inyong lingkod na kayo po ay nananatili pa rin nakikinig. At ang pinaka-importante ay mai-apply po natin ang anumang ating matututunan sa ating pong pag-aaral na ito. Praise God! Hallelujah! So tayo po ay nasa ika-4 na bahagi po ng ating pong pag-aaral. Simula pa ng araw ng Martes ay atin na pong sinimulan ng ating paksa na Bakit Panginoon? Why Lord? Ano po? Mga, kumbaga mga yung ating pong paksa na kung saan ay bakit ipinahihintulot ng Diyos na tayo po ay dumaan sa mga pagsubok ng buhay. Praise God. At atin pong ibinigay ang 13 kadahilanan kung bakit po tayo pinadadaan ng Panginoon sa mga pagsubok at tukso at sa mga kahirapan. Praise God. Yan po ang ating napag-aralan. At kahapon po'y sinimulan po natin yung panibagong subtitle po natin na 3 bagay na dapat alalahanin sa panahon ng pagsubok, sa panahon na tayo dumadaan sa mga pagsubok. At kahapon na ibinahagi ko po sa inyo, mga kapatid, ang unang dapat nating alalahanin. Ano nga po yun? Yung ating pong unang dapat alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Anong klase at anong uri ng pag-ibig ang ating aalalahanin sa panahon na tayo'y dumadaan sa mga pagsubok? Pag-ibig na tumatanggap ng hamon. Ikalawa, isang pag-ibig na lumalaban, mayroon pong pakikipagtunggali. Isang pag-ibig na nagtatagumpay. Ika-4 po, pag-ibig na mayroong kumpiyansa. No po? Praise God. At ang ika-5 ay pag-ibig na hindi nagbabago. Hallelujah. Purina. Kumbaga tuloy-tuloy na pag-ibig. At ngayon po naman, praise God, ang ating teksto ay nasa Santiago 1, talatang 16 hanggang 18. Kahapon po'y talatang 16 ang ating pong napag-aralan na sinabi ron, huwag kayong padaya kanino man, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po naman, ay nasa talatang 17 tayo na ang sabi po rito sa verse 17, mga kapatid, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. So, maliwanag po ang bawat mabuting kaloob. So, ikalawa na dapat po nating aalalahanin sa tuwing tayo po ay dumadaan sa mga mahigpit na pagsubok ay ang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Dito po ay nagkaroon ng biglang pagbabago po ng paksa, no? Mula po doon sa salita na sinabi niya mga huwag kayong padaya kanino man, mga kapatid, ay biglang binago yung paksa na kumbaga ngunit ito ay isang malinaw na idinadaloy ni Santiago sa isipan natin na hindi natin dapat nasisihin ang Diyos sa ating mga tukso, sa ating mga pagsubok, sapagkat ang masamang hangarin ay humahantong sa kasalanan na humahantong sa kamatayan. Yan po ang binanggit doon sa talatang 13 hanggang 15 ng ng Santiago 1. 2 beses na nagbabala si Santiago na huwag sisihin ng Diyos sa ating mga problema, sa ating mga pinagdadaanan. Dahil kapag tayo ay nagkasala, tayo lang po ang dapat na may kasalanan, walang iba. Wala tayong dapat na ituturo, wala tayong dapat na sisisihin. Dahil lahat ng mabuti ay nagmumula sa Diyos, mga kapatid. Ang talatang 17 ay nagtatakda ng kaibahan. Lahat ng mabuti sa mundong ito, sa huli ay sa Diyos nagmumula.
Kung mabuti ang Diyos ang gumagawa nito, siya ang nagbibigay, siya ang nagpapadala. Praise God! Hallelujah! Ang pamilyar nga na salita sa isang doxology o sa isang maiksing pagpupuri ay nagsasaad ng malinaw na sinasabi ron, purihin ng Diyos mula sa kanino dumadaloy ang lahat ng pagpapala. Pawang mabubuti ang nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sinabi ron, every good and perfect gift comes from above. Ganyan po mga kapatid. Kaya hindi natin dapat sinisisi ang Diyos sa mga panahon na tayo po ay dumadaan sa mga problema at suliranin. Dahil sabi nga po ng Nahum 1 verse 7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Hallelujah! He knows those who take refuge in Him. See, the Lord is good in the days of trouble. So bakit natin sisisihin siya? Ha? Psalms 86 verse 5, for you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. Hallelujah. And then Psalms 34 verse 8, O taste and see the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. So dito mababasa natin, naririnig ninyo ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Romans chapter 11 verse 22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos, ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos sa iyo ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw naman ay puputulin. So maliwanag po ang kabutihan ng Diyos ay sa atin. Ang kanyang kabagsikan ay doon sa mga nangahuhulog, yung mga nangagkakasala. Pero tayo bilang kanyang mga anak, para sa atin ang kabutihan ng Diyos. So paano natin aalalahanin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid? Paano natin aalalahanin? Pagdating dito sa pag-aalaala sa kabutihan at katapatan ng Diyos, mga kapatid, maaari tayong, kumbaga, ay makalimot agad. Ang isang kapansin-pansin na halimbawa ay mababasa po natin ang kasaysayan ng mga Israelita sa pagitan po ng Kapitulo 14 hanggang 16. No po? Sa maikling panahon ng kabanatang ito, makikita natin ang mga Israelita na napalaya mula sa pagkaalipin at dinala po sila doon sa dagat na pula. At pagkatapos na sila ay nandoon, mga kapatid, no, ay nagbulong-bulungan sila tungkol sa kawalang pagkain na kakainin nila. So anong masasabi natin dito? Hindi nila inilala ang ginawang kabutihan ng Diyos para sa kanila, na kung papaanong sila ay nakatawid sa dagat na pula sa tayong lupa, hindi nila inisip na ang Diyos na may kakayahang gawin iyon ay mayroong kakayahang magbigay sa kanila ng pagkain na makakain. Sa isang saglit, mga kapatid, sa sa Kapitulo 14, ipinakita at ipinamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanila, na sila ay iniligtas sa kamay ni Haring Paraon, na kung paanong hinati ng Diyos ang dagat na pula, sila'y nakatawid, and yet, pagdating ng Kapitulo 16, wala silang makakain, aba, ay nakalimutan agad nila ang kabutihan ng Diyos. Dahil lamang sa kawalan ng pagkain ay sinisisi na nila si Moses, sinisisi na nila ang Diyos. Praise God! Nasaan ang kanilang pagtitiwala? At maaring sa atin ay maranasan din po natin ang ganito, mga kapatid, na ginagawa ng Diyos na kabutihan sa ating buhay. Subalit kapag tayo po'y naharap na sa mga matitinding pagsubok, matapos na tayo ay tugunin ng Panginoon sa ating mga panalangin,
ay sa loob lamang ng ilang araw ay halos nakakalimutan na natin ang kabutihan ng Diyos. Nakakalimutan mo na kung paano ka pinagpala ng Diyos. Nakakalimutan mo na kung paano kang tinugon ng Diyos sa iyong panalangin. Nakakalimutan mo na kung paano ka pinagaling, kung paano ka, kung paano ang Diyos ay umabot sa lahat ng mga pangangailangan mo. Nakalimutan mo na kung paano ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, lahat ng kabutihan ng Diyos ay nakakalimutan natin sa ilang sandali ng panahon ng pagsubok. Agad-agad naghahanap tayo, mga kapatid, ng mga kadahilanan upang mahimok na magreklamo at sisihin ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Kaya nga kailangan nating maghanap ng mga paraan ng pag-aalaala sa kabutihan ng Diyos dahil alam ng Diyos na makakalimutin tayo. Kaya nga binigyan tayo niya ng mga alaala. Nang sa gayon maalaala natin ang kanyang kabutihan. Sa Joshua chapter 3, mababasa natin ang isang kamanghamanghang himalang ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan. Ano po iyon? Nung pinahinto niya ang Ilog Jordan upang makatawid ang mga Israelita doon sa rumaragasang napakalakas na alon doon sa ilog ng Jordan na yon. At pagkatapos na sila ay makatawid, inutusan ng Diyos si Josue na maglagay ng 12 bato doon sa ilog na yon ng Jordan bilang isang tanda ng alaala. Isang lalaki mula sa bawat tribo ang napili upang kumuha ng bato sa ilog na yon. Itinayo ito ni Joshua bilang tanda, bilang pag-aalaala sa nagawa ng Diyos para sa kanyang bayan sa araw na iyon, mga kapatid. So napakabait ng Diyos sa atin. Alam niyang mayroon tayong mga spiritual amnesia. Alam niya na nakakalimutan natin ang ilang mga mabubuting bagay na kanyang ipinadadama sa atin. Kaya binibigyan niya tayo ng mga alaala. Inuutusan niya tayo na gumawa ng ilang mga bagay na magsisilbing mga paalaala para sa atin. At ngayon pong umagang ito, ibibigay ko po sa inyo ang 6 na praktikal bilang tanda ng paraan upang labanan yung pong espiritual na amnesia, yung pagiging makalimutin po natin. Mga kapatid, ano po? Praise God. So, paano natin aalalahanin? Mga kapatid, unang-una, mga kapatid, ay mag-isip. Think. No? Praise God. Isipin o mag-isip. Ano ang ilang mga kaganapan na maari mong tignan pabalik bilang isang tumpok na bato tulad ng mga bato sa Jordan, sa Ilog Jordan, na magmamarka sa iyo, na tumutukoy ng sandali para sa iyo, isang sandali na ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa iyong buhay. Nang ika'y gabayan niya sa isang napakalinaw na paraan, nang siya ay sumagot sa panalangin, nang siya ay tumupad sa kanyang pangako, nang siya ay magpagaling sa iyo, nang ikaw ay iligtas ng Diyos sa iyong mga pangangailangan, na ikaw ay nagkaroon ng pagpapala, pambayad ng kuryente, pambayad ng bahay, praise God, pampasweldo, praise God, hallelujah. Katulad nito ng pandemya, ito ay isang maliwanag na palatandaan na dapat po nating laging iisipin na tayo ay inaabot at hindi pinagkukulang ng Diyos. Kaya nga si David, sabi niya roon sa awit 77, talatay 12, anong sabi rito? Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Ganun po ba ang ginagawa natin, mga kapatid? Pinagbubulay-bulay ba natin? Iniisip ba natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos na kabutihan sa ating buhay? Napakahalaga na ito po ay ating laging iniisip. Minumuni-muni, binubulay-bulay. Ito ay magsisilbing kalakasan. Maaring sasabihin po natin,
Napakasimple lang ito, niligtas nga niya ako eh. Mula sa kasalanan, pinatawad nga ako. Iniligtas nga ako doon sa kapahamakan sa impyerno. Ito pa kaya na pandemya ay hindi ako magagawang iligtas ng Diyos. Napagaling nga ako sa cancer eh. Napagaling nga ako ng Panginoon mula sa mga sakit at karamdaman. So mahalaga po, mga kapatid, na binabalik-balikan po natin yung kabutihan ng Diyos. Aalalahanin po natin na iisipin natin, wag nating iwawala sa ating kaisipan. Kung meron man tayong dapat na alalahanin at iisipin, mga kapatid, yan ay ang mga pawang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Napakasarap na tayo ay nagbubulay-bulay, na tayo ay nananahan sa kabutihan ng ating Panginoon. Maaring sabihin ninyo, ba'y sinabi ni Pablo, wag natin babalikan ng nakaraan. Yung mga nakaraan na mga pangit na nangyari sa ating buhay. Ang sinabi doon, mga kapatid, wag babalikan, pero ang ano rito, wag tayong doon magdwell, wag tayo doon mabubuhay sa mga pangit na nakaraan, kundi tayo ay mabuhay sa kabutihan ng Diyos, na lagi nating inaalala kung papaano ka pinagpala ng Diyos, kung papaano ka pinalaya ng Diyos mula sa mga suliranin, mula sa mga problema, mula sa stress, mula sa depression, kung papaano ka pinagpala ng Diyos sa mga pangangailangan mo. Yan ay dapat na binubulay-bulay po natin, iniisip-isip po natin palagi, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Praise God! Isang mapagpalang umaga po kay Sister Jessie Castillo. Hallelujah. Ganun na rin po kay Sister Becky Garcia ng BF Resort Drive. Hallelujah. So pangalawa po, mga kapatid, na praktikal na kailangan gawin po natin sa panahon na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, kung papaano natin aalalahanin ang kabutihan ng Diyos, ay yung pong pasasalamat. Isama ang ating puso sa pasasalamat sa kanyang mga nagawang kabutihan sa iyong buhay, kapatid. Sabi po ng awit, Kabanatang 9, talatang 1, ano po sabi rito? Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat ng iyong kagilagilalas na mga gawa. Hallelujah! So maliwanag, no? Pasalamatan palagi ang Diyos sa bawat nagagawa niyang kabutihan. At ano po yung paraan ng ating pagpapasalamat? Yung pong tayo po ay nagbabalik ng mga biyaya sa mga taong nangangailangan. Yan ay paraan ng pagpapasalamat natin. Na kinikilala natin ang Diyos, ang siyang gumawa ng kabutihan para sa atin. At para ito ay mapasalamatan po natin, kinikilala natin ang Diyos, na anuman ang mayroon tayo ay nagmula sa Kanya. Na anuman yung kinatatayuan natin, kung tayo man ay gumaling, kung tayo man ay umunlad, kung tayo man ay pinagpala, lahat ng iyan ay dahil sa Diyos. At bilang pagkilala, pinasasalamatan natin siya ng buong puso, kapatid. Sa pamamagitan din naman ng pagbabalik ng mga biyayang ito sa mga nangangailangan, pagbabalik ng mga biyaya sa kaharian ng ating Panginoon, pagsuporta at pagtulong sa mga layunin at adhikain ng kanyang mga salita, mga kapatid. Yan po ay isang paraan po natin ng pinasasalamatan natin ang Diyos ng buong puso. Hallelujah! Praise God! Na sa lahat ng bagay ay tayo ay nagpapasalamat. Ano man yung ating sitwasyon, ano man yung ating kinahaharap,
na mga problema at mga suliranin, tayo ay marunong magpasalamat, na maari nating pasalamatan ng Diyos sa mga pinagdadaanan natin dahil alam natin na pinatitibay tayo nito, pinatatatag tayo nito, at dapat nating pasalamatan ng Diyos dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, hindi na tayo nag-iisang dumadaan dito, sinasamahan na tayo ng Diyos. Hindi katulad ng mga unang panahon na mag-isa po nating binabaka, mag-isa po nating hinaharap, mag-isa nating pinagdadaanan ng mga problema. But now, we can praise and thanks God. It is because God is with us, God is with you, God is with me in times of trouble. Hallelujah. Amen. Sabi nga niya, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod, sapagkat akong Diyos ay sumasa iyo. Sasamahan kita. Bakit daw po? Dahil napakahalaga mo sa akin. Isaiah chapter 43. Napakahalaga mo sa akin dahil ikaw ay mahal ko. Hallelujah. Kaya walang dahilan para tayo ay magmaktol para sisihin ng Diyos sa panahon ng mga problema at mga suliranin. So, pagka ikaw ay dumadaan dito, lagi mo lang aalalahanin ang kabutihan ng Diyos. At aalalahanin mo siya sa pamamagitan ng pasasalamat. Hallelujah. Every good and perfect gift is come from above. Hallelujah. Wala siyang isang bagay na ipararanas sa atin na ikapapahamak po natin. Laging mabuti ang layunin ng Diyos. Kaya dapat lamang na tayo ay laging nagpapasalamat sa Kanya. Ikatlo, mga kapatid, na praktikal na paraan para alalahanin ang kabutihan ng Diyos ay ipagsabi ang Kanyang kabutihan. Sa sandaling naggumugol tayo ng oras sa pag-aalala, sa pasasalamat sa Panginoon para sa mga dakilang bagay na nagawa niya para sa atin, ang kagalakan ng mga alaalang ito ay dapat na umapaw sa ating mga pakikipag-usap sa mga nakapaligid sa atin. Ibig pong sabihin, mga kapatid, dapat hindi mo kikimkimin yung kagalakan. No? Yung pasasalamat, dapat ito'y sumabog sa iyong damdamin sa pamamagitan ng pakikipag-usap, sa pamamagitan ng pagpapatotoo, sa pamamagitan na ipagsasabi mo ito. Hallelujah! Anong sabi ron sa Joshua chapter 4? Makikita natin ang tagubilang ito na partikular na patungkol sa mga bata. Sabi sa verse 21 and verse 22, pakinggan po ninyo. At siya'y nagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, pagka itatanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, na sasabihin anong kahulugan ng mga batong ito, ay inyong ngang ipatalastas sa mga anak ninyo na sasabihin, ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa. Yun po, mga kapatid. Alaala na dapat na ipagsabi, kabutihang dapat ipagsabi, hindi lamang sa ating mga anak, kundi sa lahat ng mga taong nais na makita at maranasan ang kabutihan ng Diyos. Paano nila mararanasan ang kabutihan ng Diyos kung hindi natin ipagsasabi ang kabutihan ng Diyos? Ikwento po natin, ipagsabi po natin, ipangalat po natin, tulad ng ginagawa natin ngayon, mga kapatid, tulad ng ginagawa ninyo ng pag-host ng watch party, tulad ng pagpapatotoo ninyo sa mga gawain ng Panginoon Diyos. Dapat malaman ng lahat ng tao ang kabutihan ng Diyos. Hindi lamang ito para sa atin. Kaya nga dapat kung papaanong umaapaw ang ating alaala at pag-iisip at pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos, dapat na ito ay umapaw sa mga taong nakapaligid sa atin. Makita nila, maranasan nila ang kabutihan
ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya itong operation drive natin, itong operation tulungan natin, donation drive natin, isang paraan ito na ating ipinagsasabi ang kabutihan ng Diyos. Ipinararamdam natin sa mga nangangailangan ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Kaya nga inilagay ng Diyos sa aking puso ang pagtulong na ito, mga kapatid. At nais kong kayo ay maging kasama, kapartner ko po rito sa layuning ito, na tayo ay makapagpaabot ng tulong sa mga nangangailangan upang malaman nila ang kabutihan ng Diyos. Ipagsasabi natin ang kabutihan ng Diyos, hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa. Amen? At tandaan po ninyo yan, mga kapatid, kayo na nakatutok at nanonood, kaya kayo nakapanonood ngayon, kaya kayo nakakarinig ngayon ng ganitong pangangaral, kaya kayo ngayon ay nasa ganyang sitwasyon, at maganda ang inyong kalalagayan, mga kapatid, at kayo hanggang ngayon ay humihinga pa, ay dahil sa kabutihan ng Diyos na ipinagsabi rin sa inyo. May nagsabi sa inyo, may nagkwento sa inyo, at gayon din po akong may nagkwento sa akin. Hallelujah! So ipagsabi natin ang kabutihan ng Diyos. Yan ang paraan ng pag-aalaala ng kabutihan ng Diyos. Amen? Ika-4, sa paanong paraan natin aalalahanin ang kabutihan ng Diyos. Ika-4, sa pamamagitan ng ating mga tradisyon o mga kaugalian. Habang iniisip natin ang tungkol sa mga tradisyon o sa mga holiday o kaarawan, isaalang-alang kung paano natin ma-incorporate, maisasama natin ang mga paraan ng pagsasabi ng mga kwento ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Ibig pong sabihin, sa tuwing tayo po ay may mga okasyon, tulad ng Pasko, tulad ng Bagong Taon, tulad man ng mga birthday, o anumang mga okasyon, o anumang mga kinaugalian natin, anumang mga tradisyon po natin, kailangan ay incorporate po natin, maisasama po natin palagi ang kabutihan ng Diyos. Amen? Kung baga, ang isang mahusay na mapagkukunan para sa paggalugad ng temang ito, mga kapatid, ay yung sinabi po ng isang sikat na manunulat na si Noel Piper. Ano po? Ang sabi niya, treasuring God in our tradition. Hallelujah! Kung baga, hahanap tayo ng paraan kung paano natin maisasama, kung paano natin maipapasok palagi ang kabutihan ng Diyos. Halimbawa, yan, yung pong mga may kaarawan, no? Praise God! Pagka kayo po ay may kaarawan, yun yung opportunity natin, pagkakataon natin na maipasok natin ang kabutihan ng Diyos. Ano pong gagawin niyo? Siyempre, di ba? Nag-aanyaya kayo ng mga pastor, no? Mag-iimbita kayo para bago kayo magsalo-salo ay ma-share muna ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos sa okasyong iyon. Wag kayong papayag na sa mga okasyon ay hindi ho nasasali ang salita ng Diyos. Nagkakaroon ng pagtitipon, nagkakaroon ng pagsasama-sama sa pagkakataong ito na maipasok po natin ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, mga kapatid, ay maranasan nila ang kabutihan ng Diyos. At sa gayong paraan na hindi natin nakakalimutan ng kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Anumang okasyon, anumang tradisyon, anumang kaugalian. Hallelujah! Lalo na ngayon, marami tayong mga okasyon na darating. Yan ay pagkakataon na maisasama po natin ang kabutihan ng Diyos, no, sa ating mga okasyon, sa ating mga tradisyon. Hallelujah! Kaya wag po kayong wag kayong papayag na sa mga okasyon na inyong dinadaluhan, na inyo pong ginagawa ay hindi ninyo maisasama ang aral at ang salita ng ating Panginoon Diyos bilang tanda at pag-aalaala sa kanyang kabutihan.
Paraan po iyon. Kaya yung mga nagbe-birthday po, no? Lagi kong sinasabi sa kanila na, kasi may mga taong nagdaraos ng kaarawan, no? Na sinasabi, ay lilipas din yan, matatapos din yan, isang tulog lang yan, tapos na. Hindi po mga kapatid, kailangan po ang ating mga kaarawan ay pinaghahandaan po natin, kahit na simpleng handa lang, bilang pag-aalaala sa kabutihan ng Diyos, no? Na biniyayaan ka ng panibagong taon, at sa gayon ay makapag-anyaya ka ng ibang mga ng ibang mga kaibigan para makisalo sa iyo sa pagtitipong iyon. Praise God. Yan po mga kapatid ay isang paraan ng pag-aalaala natin na dapat nating sikapin palagi na sa mga okasyon na mayroon tayo sa ating bahay, sa ating opisina, sa ating mga kung ano-ano mang mga okasyon yan, reunion man yan, no? Lagi po ninyong isisingit, isasama ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang mga salita. Pagkakataon yun mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ikalima. Ito po yung lagi kong sinasabing napaka-importante. Para maalala lagi ang kabutihan ng Diyos, dapat laging isinusulat o transcribe. Magpanatili ng isang journal. Isulat ang mga kahilingan sa panalangin. At pagkatapos ay itala ang mga paraan kung saan sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Magkaroon ka ng diary na sa panahon na ikaw ay nasisiraan na ng loob, na sa panahon na ikaw ay nanlulumo at nangihina na sa iyong pananampalataya, balikan mo lang yung diary mo, tignan mo lang yung isinulat mo kung saan ka inabot at tinugon ng Diyos. Tignan ang mga tala ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga, lagi ko kayong binibilinan, mga kapatid, no? Na isulat po ninyo, meron kayong magte-take note po kayo palagi sa ating pinag-aaralan. Kahit na sa loob ng church, dapat lagi kayo may dalang mga notebook at papel. Nang sa gayon, sa panahon na ikaw ay natatabunan na ng mga problema at mga suliranin, ay mayroon kang bubuklatin na magpapaalala sa iyo sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Kaya nga sinasabi po ng Panginoon kay Josue, no po, dili-dilihin mo ang aklat na yon araw at gabi. Huwag mawawalay sa iyong mga bibig, huwag mawawalay sa iyong mga labi ang mga salita ng Diyos. Kaya napaka-importante na isinusulat po natin, meron kayong mga talaan, sulatan. No po? Praise God. Kung yung ngang mga karanasan ninyo sa inyong sariling personal na karanasan, meron kayong mga personal diary. Doon ba sa mga personal diary na yan ay kasama ang Diyos? Kasama yung mga kabutihan ng Diyos na naranasan ninyo? Dapat po magkaroon po tayo niyan. Ito yung araw na kung saan ako ay inabot ng Panginoon Diyos. Araw ng linggo kung saan ako'y nagsimba at tinugon ng Diyos. So yan po mga kapatid. Hallelujah. At panghuli at pang-anim, na praktikal na paraan ng pag-aalaala sa kabutihan ng Diyos ay yung pong ordinansa ng hapunan. No? Yung ordinansa ng hapunan, yung pong communion natin, mga kapatid. Kaya sinasabi dito, tikman at tignan yung mga ordinansa. Yung hapunan, yung bautismo sa atin, yung pagpapahayag na ginawa ni Kristo, ang Diyos ay mapagbigay na bigyan tayo ng malinaw na paalaala na nagsasama ng ating iba't ibang pandama. Tulad ng huling hapunan ng Panginoon, yung tinatawag nating communion. Dinadala natin ang ating mga kamay sa tinapay at tasa at pandamat, panghawak, pangamoy at panlasa ay kasangkot lahat habang nakikibahagi tayo sa huling hapunan o yung tinatawag na communion na kung saan ay kumakatawan sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kaya nga 'di ba sinasabi doon, sa tuwing kakain kayo at iinom kayo, no, sa tinapay at sa sarong ito, ay aalalahanin ninyo ang mga ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid,
ito'y tanda, no? Kaya importante po na tayo ay laging sumasalo sa banal na hapunan ng ating Panginoon, yung pong communion. Ang communion po ay hindi po ito, kumbaga, ay naglilinis palagi ng ating mga kasalanan. Kasi yung iba, ang kanilang pananaw sa communion ay lilinisin silang muli ng Panginoon sa kasalanan. Hindi po ganun yun. Sasabihin ng iba, ay tsaka na ako uli magko-communion. Kasi makakagawa pa ako ng kasalanan, iipunin ko na muna yung kasalanan ko para isang pagdating ng communion, doon lilinisin uli ako. Hindi po ganun yun, mga kapatid, ha? At sa katunayan, ang sinasabi ng banal na kasulatan, sa pagsalo sa banal na hapunan, dapat matuwid ka. Wala kang kasalanan, wala kang hinanakit, wala kang sama ng loob. Mga kapatid, hindi ito paglilinis dahil nilinis na tayo. Ano po ito? Ito'y pag-aalaala sa kabutihang ginawa ng Diyos. Tulad ng ikaw ay nilinis sa lahat ng iyong mga kasalanan. Hindi ito isang bagay na muli maglilinis sa atin. Kaya yung iba, ang kanilang maling pananaw sa communion, akala nila ay patatawarin sila sa kasalanan. Hindi po, mga kapatid. Hindi ito pagpapatawad, hindi ito paghuhugas ng kasalanan ang communion. Dahil una sa lahat, napatawad na tayo. At ikalawa, hindi ka pwedeng sumalo ng mayroong kang hinanakit at sama ng loob. Naunawaan po ninyo, mga kapatid, naintindihan po ninyo? Ang communion, ang pagsalo sa banal na hapunan, ay paraan upang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kung baga maranasan natin, tinitikman natin yung tinapay bilang katawan ni Kristo. Titignan natin, babalikan natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. So yan ang mga paraan, mga kapatid, kung paano natin aalalahanin ang kabutihan ng Diyos sa panahon na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Nagkakaroon po ng problema ang ating pong connection. Hallelujah. Medyo nag-off-air po tayo, nagkakaroon po ng problema, nagkakaroon tayo ng technical problem. Ano po? So yan po, mga kapatid, ang mga praktikal na bagay na dapat po gawin ng tao. Itala at isulat, praise God, kay sa tradisyon, no, sa mga kaugalian po natin, ipagsabi, pasalamatan at isipin lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. So dito muli tayo hihinto. Bukas po, itutuloy po natin ang huli kung saan aalalahanin naman natin ang biyaya ng Diyos. So ano po yung tatlo? Alalahanin ang kanyang praise God. Alalahanin ang binanggit po natin dito, mga kapatid, ay kung papaano natin aalalahanin ang kanyang praise the Lord, pag-ibig. Alalahanin ang kanyang pag-ibig. Ikalawa, alalahanin ang kanyang kabutihan. At bukas, ikatlo po, alalahanin ang kanyang mga biyaya. Yung grace po. Yan po ang tatalakayin natin bukas. Ang pag-aalaala sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Nawa, meron po kayong natutunan muli, mga kapatid. Ano po? At tayo po ngayon ay dadako muli sa ating pong mga kahilingan. Atin po muli na isasama sa panalangin ang ating mga kapatid na kung saan ay mayroong mahigpit na mga pangangailangan. In your name, there is healing. In your name, there is salvation.
So sasama natin sa panalangin yung pong mga kapatid natin na may mga alalahanin sa kanilang pinagdadaan ng COVID-19, no? Yung bansang Canada po na kung saan ay tumataas po yung antas ng kanila pong kaso ng COVID-19 at nag-aalala ang ating mga kapatid na naroroon. At ganoon din po ang bansang Amerika na mayroong pinakamataas na kaso ng COVID-19. Ang ating bansa ngayon, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan ay unti-unti nang nagbabalik normal ang ating buhay. Kaya salamat sa Diyos, kaya naman tayo ngayon ay tutulong para ipanalangin ang iba pang mayroong matataas na kaso ng COVID-19. Ano po? Praise God. So sasama natin sa panalangin yung pong ating mga regular na isinasama sa panalangin, Ropino and Rogelio Costales. At ganun din po si Rowena at Ret Meriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Arisa. Praise God. Sama na rin natin si Annabel, si Rachel, si Amanda, Angela Rodel at Ariang Costales, Morgan and Connor Meriman, Kit Mendoza, Marilyn Estonactoc Foster. Praise God na siya'y makakilala sa Panginoon. Itong pong mga kapatid natin na mayroon pong mga dinadalang mabigat na karamdaman tulad ng cancer, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Zilda Rosales, at maging si Sister Mir. At yung pong mayroong mga problema sa kidney, Romelito Valdez, at ganoon din sa puso si Chuchi Yuson, si Mami Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa and Reynaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Labis, yan sa mga nerves problem kay Brother Bob Yuson Atendido. Ganon din po si ang Kahala family, Lilibet Ramirez and family, Brian Biembiaje, Meli Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Conhel, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, George Chedoro, Remy Costales, at ang mga kumpanya at mga negosyo ng ating mga kapatid, no? Ang Skyhawk GPS, Rebling Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veteran Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, Car Rental Services ni Brother Lloyd at Brother Fred Lopez, at yung pong lutong bahay, Bimbim Lutong Bahay ni Sister Marlene Soribio, at yung Providence Memorial Plan ni Sister Nengneng Moreno Ragasa. Tayo ay dumulog at lumapit sa Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga nagpapasalamat po kami sa umagang ito. At muli o Diyos ay aming aalalahanin ang iyong kabutihan. Kabutihang ipinamamalas mo sa amin, Panginoon, sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Sapagkat ikaw ay Diyos ng himala, ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan. Kaya naman sa umagang ito nananalig at sumasampalataya po kami na ang aming mga panalangin ay iyo pong katatagpuin. God, ngayong oras pong ito, inaangkin ko ang iyong pagkilos sa buhay ng aking mga kapatid. Lalo na Panginoon sa bansang Amerika at Canada na kung saan ay mayroong mataas na kaso ng COVID-19. Ingatan po ninyo ang aking may bahay na si Rochi Dalena, Panginoon, sa bansang Amerika. O Diyos, ilayo niyo po siya sa COVID-19, maging si Desmond at Desire at mga in-laws ko na nasa bansang Amerika na mga frontliner. Ganon din po ang mga kapatid namin na nasa Canada, ang Quinto couple, Ramirez couple, Panginoon, Rosemary de la Cruz, O God, and family, Sobrepeña family, Rosas family, ganun din po, Panginoon, ang Santos family, Kahala family, Panginoon Diyos, Saludlala and family, at si Christmark Dalena, Panginoon Diyos, maging ang mag-asawang Leo at Marian Santos, Kalikdan family at Sister Memia Tupas Tapulaw. Sila'y iyo pong gabayan at samahan at ilayo sa espiritu ng COVID-19, Panginoon Diyos. Kung papaano ang aming bansa ay iyo pong pagagalingin sa COVID-19, unti-unti nagbabalik normal, ganun din po ang aming panalangin sa mga bansang ito. Ingatan po ninyo ang kanilang mga buhay. Kay Sister Lisa Domingo, Panginoon, na kung saan ay ang kanyang desire ay
maabot na niya, Panginoon, at ma-release na, Panginoon, yung kanyang igama, Panginoon Diyos. Lord, upang sa gayon ay maipagpatuloy niya ang kanyang kontrata doon sa Saudi, Panginoon. Patuloy mo po siyang katagpuin, Panginoon, sa kanyang panalangin, at maging si Arnel Alpon, Panginoon Diyos, at ang kanyang pamilya, Jun Soribio, Marvin Soribio, at Mario Soribio and family. Maganoon din po, Panginoon, si Mary Grace Somido Enriquez na nasa Dubai. O God, ngayong umagang ito, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos ng himala na laging nagpapamalas ng iyong kapangyarihan. Pagpalain po ninyo, Ama, ang lahat ng aking mga kapatid na aking binasa ang pangalan sa kahilingan. Sila na mayroong dinadalang mabibigat na karamdaman, ang cancer na ito'y sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Lusawin po ninyo ang mga cancer cells sa kanilang mga katawan, yung mga bukol, Panginoon, tunawin po ninyo ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At maging yung may mga sakit sa puso, ngayong umagang ito, Panginoon Diyos, iyo po silang katagpuin at paggalingin sa mga sandaling ito, maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Dinadakila, pinupuri ka namin, O Diyos, ngayong umagang ito, sapagkat ikaw ang Diyos na aming dakilang manggagamot. Paggalingin po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid ko na ang kanilang mga dinaramdam ay sa kanilang mga ugat, Panginoon. Tunawin ninyo yung mga dugo na nakabara, anuman po yung mga kolesterol, mga namumuong barado, Panginoon, sa kanilang maupang sa gayon ay makarana sila na maginhawang daloy ng kanilang mga dugo at magkaroon ng maayos na kalusugan, Panginoon Diyos. Sa pangalan mo, Panginoon, inaangkin namin ito. Maging yung mga kabuhayan nila, Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga negosyong ito na magbibigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong pangalan. Ikaw ang umabot, Lord. Dinadeklara po namin ang iyong pagpapalat, biyaya'y dadaloy. Sinasaway po namin ang poverty, Panginoon, ang sumpa ng kahirapan sa pangalan ni Jesus, at inaangkin po namin ang iyong great provision, Lord, sa mga kumpanyang ito. Maging yung aking mga kapatid na nakatutok ngayon, Lord, may mga kanya-kanyang pangangailangan. Lord, yung desire ng kanilang puso, ikaw, O Diyos, ang umabot. Hindi man nila mabanggit, hindi man nila maisulat, pero alam mo ang nilalaman ng kanilang mga puso. Ngayong umagang ito, inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan na iyong ipamamalas sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang aming donation drive na ito, ang Operation Tulungan, na ito'y makatulong ng marami sa mga nangangailangan, Panginoon Diyos. At ayaan po ninyo na humipo ka ng maraming puso na tutulong at magiging gabay po na kasama po namin, Panginoon, sa layuning ito na makatulong sa aming mga kapwa bilang pasasalamat at pag-aalaala sa mga kabutihang ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po, aming Ama. Ngayong umagang ito, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Amen and amen. So natapos na naman po ang ating isang oras ng pagsasama-sama sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Nawa ay lubos tayong pinagpapala ng ating Panginoon Diyos sa bawat salita na ating pong napapakikinggan. Amen. Hallelujah. Praise God. So isang mapagpalang umaga po kay Brother Max Asardon Tapulaw at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Brother Max, kina Diana, kay Diana Lee at kina praise God, kina Daryl at Russell at sa iyong mga apo. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang umaga rin po kay Architect Leo Rosas, ha? Praise God, at ganun din po sa inyong asawa na Sister Nene Rosas. At isang mapagpalang umaga na rin po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Hallelujah. At shoutout din po kay Nanay Prodelisa Lopez at Reynaldo Lopez. At ganun na rin po kay Nanay Estela Pugal. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Levy Rafael at kay Brother Roel Rafael at sa inyong apo na si Eris at kay
Kit Rafael Arellano. Tapusin ang buhay na kay lupin sa kabutihan. Good morning kay Nanay Remy Sorribio at kay Tatay Marino Sorribio. At ganun din kay Sister Jessie Castillo. Isang mapagpalang umaga, Sister Jessie, at sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Laging forever ang kanyang tawag. Sa presensya niya'y laging forever. So hinihintay lang po natin mga kapatid kung kailan po ang Veterans Riders Organization ay magtutungo sa site kung saan mamamahagi, at doon ay ating pong ibibigay at ibibigay po sa kanila yung ating pong ipapaabot na tulong. Ano po? So kami po ay mag-uusap muna nung kanilang Chairman Emeritus na si Brother Robert Sorribio. Praise God. At ating pong iaabot sa kanila yung ating pong tulong na maiipon po sa ating pong donation drive na ito. Kaya po patuloy po mga kapatid, para po sa mga biktima ng Typhoon Rolly at Ulysses, patuloy po ang aming pangangalap ng mga donasyon in kind or in cash. Praise God. No, para po sa mga cash donation ay maaari po ninyong ihulog yan sa ating GCash account number 0920-436-9922. Kahapon po, isang araw po, may nagpahatid ng in-kind donation sa akin at in-cash donation nung isang araw po pa pala yun. Praise God. Hallelujah. Nandito po sa bahay, hindi ko malaman kung paano ko dadalhin sa church dahil wala naman po akong sasakyan. Isang box po ito. Siguro po, madadaanan ko na lang po kay Brother Obet, ano po, praise God, para maisama na po doon sa mga donation na mga in-kind. Sa patuloy po, para po sa mga in-kind donation, mga praise God, mga non-food or food products, praise God, non-food, tsaka yung mga hygienes, yan po ang ating tinatanggap na mga donasyon, praise God, para po sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon Diyos sa himig po ng tugtuging ito mga kapatid. Muli po ang inyong lingkod, Pastor Manny Dalena, ay pansamantala po na magpapaalam po sa bawat isa sa atin. At nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating alalahanin sa bawat sandali at oras ng ating buhay, upang sa gayon ay maranasan po natin ang kanyang pagliligtas sa bawat araw na tayo po ay naglalakbay patungo sa ating mga trabaho, paaralan, o saan man tayo dalhin ng ating mga paa. Ang kanyang kaligtasan ang lagi nating babaunin, at ang kanyang pakikisama, no? Ang kanyang patuloy na paghahari sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay laging sumaatin, upang sa gayon ay maranasan natin ang kapanatagan at kapayapaan ng ating puso. So manatili po tayong ligtas at manatili po tayong matatag at laging malusog. At kung tayo po ay mayroong mga pangangailangan sa buhay, mga kapatid, lagi tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos, sapagkat sa Kanya ay walang imposible. To God be all the glory. Good day to all of you. Happy weekend, and God bless us all. Shoutout kay Nanay Letty Ignacio at Nanay Esther Pagtakhan. Gagawin, naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin sa kabutihan mo, Diyos. Huwag niyong kalilimutan, bukas po meron pa ho tayong huling araw para po sa ating pong paksa. Alalahanin ang kanyang biyaya. Sa kasalanan